Sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na suspected cocaine din. Yari ka talaga dito, Madam First Lady! Panoorin nyo, April 16, 2025. Pakinggan nyo po ang kanyang sinabi dito. Kung bakit daw po nakalaya po si Madam First Lady. But this person told me, a very reliable source of information, told me that Lisa Tanas is on an interim release. Interim temporary release. Tanong lang, Madam Claire Castro, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Hindi ka ba nababahala na galing sa bunganga ni VP Sara Duterte itong issue na ito? Sa tingin mo ba, Yusek Castro, magsasalita si VP Sara Duterte nang walang matibay na pinangahawakan ukol dito sa issue na to? Sa tingin ko, mukhang may paglalagyan po itong pamilya Marcos dahil dito sa issue na to. Yo, what's up mga Lods? It's again Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Baka nakakalimutan nyo po itong issue po sa LA, no? Ito nga po, meron po tayong panibagong update ukol po dito. Dahil po sa pagpanaw po ni Juan Paulo Vargas Tantoco o tinatawag po lang Pawi noong March 8 mga idol, ito nga po, meron na po yatang matibay na ebidensya na hinahawakan si VP Sara Duterte ukol po dito sa pagkakasangkot po ni First Lady Lisa Araneta Marcos doon. Yari na po talaga kayo. Mukhang machi-checkmate na po itong inyong First Lady. Kala po kasi nila madali pong gawa ng paraan yung mga pa-edit-edit po nila dyan. Eto na po mga idol. Nagsalita na po si VP Sara dito ukol dito po sa kinakasangkutan po ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pakinggan nyo pong mabuti mga idol ha. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, siya po yung tinutukoy doon. Ito po si Sir Pawi. Sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na suspected cocaine din. Yari talaga mga idol, no? Ulitin natin ha. Ano po yung sinabi? Sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Sa police report daw po, nandun yung pangalan ni First Lady Lisa. Yari ka talaga dito, Madam First Lady. Sa tingin ko kasi, hindi naman po magbibitaw ng salita to si VP Sara Duterte kung wala po itong matibay na hinahawakang ebidensya. Yari talaga. Checkmate na to. Lisa Marcos sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na suspected cocaine din ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Dahil nga daw po, dito po sa pagkakasangkot ni First Lady sa pagpanaw po ni Pawi Tantoco, bigla po nilang pinagplanuhan daw ang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po talagang kumalat na issue noon. Kaya po minadali nila si Tatay Duterte para po ma-divert po ang issue na nangyari nga po dito kay Lisa Araneta Marcos doon po sa LA. Kaso nga lang mga idol, hindi po talaga matago-tago itong sikreto na to. At eto nga mga Lodi, no, todo depensa po syempre ang tagapagsalita po ng palasyo. No? Walang iba kundi si Claire Castro. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon. Bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Ang galing talaga ni Madam Claire. Biruin nyo, pinalabas na fake news yung sinabi ni VP Sara Duterte. Mamaya mga idol ha, meron lang ako ipapaalala sa'yo na dito nga po meron pong lumabas na witness galing dun po sa LA. Panoorin po muna natin to si Madam Claire. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. Dito na po nagsimula yung mga mga Lodi, no? Haka-hakang mga edited daw po itong mga ginagawa pong mga event ni Madam First Lady. March 11 po nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC.
Sinasabi po ni Madam Claire na ito nga daw po si First Lady Lisa Araneta Marcos nakauwi daw po dito sa ating bansa pagkatapos po nung event nila doon sa LA. Dahil nga po sinasangkot po siya dyan sa pagkasawi po ni Mr. Pawi Tantoco na na-overdose daw po di umano sa hinihinala po nilang cocaine. Ayon daw po sa police report na nakita daw po nila, nandun daw po ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos, sabi po ni VP Sara Duterte. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni VP Sara Duterte itong mga detalyeng ito kung ikasisira lang din ang pangalan niya? Hindi. Kung hindi nyo kilala ang mga Duterte, hindi ito magsasalita kung walang hawak na matibay na ebidensya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga Lodi, no? About po dun sa sinabi po ni Madam Claire na nandito daw po si Lisa Araneta Marcos pagkatapos po ng event nila dun po sa LA. Sa kanya po natin nalaman na ito nga po si Lisa Araneta Marcos nasangkot daw po di umano doon po sa pagkakasawi ni Paulo o ni Pawi Tantoco. Panoorin nyo, April 16, 2025. Pakinggan nyo po ang kanyang sinabi dito kung bakit daw po nakalaya po si Madam First Lady. That lady is on a temporary interim release. Temporary interim release na siya, guys. Temporary na siya naa sa Pilipinas. Kuno, but I still don't believe because sa pagtanaw na ko sa mga post niya, mura mga edited nga puntanan. Dahil nga mga Lodi, halos lahat ng mga picture na pinopost dito ni Madam Lisa Araneta Marcos para nga po talagang mga edited. Kahit sino naman po siguro tumingin na graphic artist mga Lodi, masasabi po talaga nila na edited po yung mga pinagpo-post po nito ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya nga po napuno ng haha-react po yung kanyang mga post sa kanyang Facebook page. At ngayon po mga Lodi, nakikita na po natin si Madam Lisa Araneta Marcos na paghala-gala na po, sumasali na po sa event pero hindi po niya yan ginawa noong mga nakaraang buwan mga idol. But this person told me, a very reliable source of information, told me that Lisa Tanas is on an interim release. Interim temporary release. Temporary lang daw po naka-release mga idol. Kayo na po bahala humusga sa sinasabi niya. Basta ako mga Lodi, parang konektado po talaga kung ano po yung sinabi niya dito at yung sinabi po ni VP Sara Duterte. Ang nakakatakot lang dito mga idol, kung ano po talaga yung naging kasunduan, kung sakaling meron man naging kasunduan para pansamantalang makalaya po ang ating First Lady Lisa Araneta Marcos kung sakali po siya isangkot po talaga dun sa nangyari po kay Paulo o Pawi Tantoco mga idol. So ito pa, tuloy pa natin yung pagdidepensa po ni Madam Claire. Ito po, ang sinabi ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Tanong lang Madam Claire Castro, hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Hindi ka ba nababahala na galing sa bunganga ni VP Sara Duterte itong issue na ito? Sa tingin mo ba, Yusek Castro, magsasalita si VP Sara Duterte nang walang matibay na pinanghahawakan ukol dito sa issue na to? Kung akala mo siya ay isang fake news, bahala ka sa buhay mo. Pero pagdating ng panahon, Madam Claire, malalaman mo talaga kung ano yung ginagawa mong pagtatakip. Pero dito mga Lodi, rumesback naman po si VP Sara Duterte. At tinawag niya pong basura itong si Claire Castro. At yung tinatawag po niyang pinsan daw po ni Yusek Claire Castro. Yung sa nangyari na kayo daw pong fake news sa your sources. sige. Oo, lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya ng garbage in, garbage out. So, basura ang lumalabas lagi sa bibig. Kung hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyong sabihin. Kasi in-interpret niya yun as regarding to the investigation po sa Prime Water. But ano yung ibig sabihin? Pag sinabi yung garbage in, garbage out. Kailangan ko. Ayoko na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Ito naman si VP Sara Duterte, masyado yung pinapahirapan ng utak ni Madam Claire. Alam niyo naman mahina siya umintindi. Doon nga lang sa 7 peso per kilo na bigas na sinabi ni Tatay Duterte na babawasan niya Hindi po niya naintindihan yun. Eto pa yung tinawag niyo siyang garbage in, garbage out.
Anak ng tinapay naman. O mag-research ka daw, Madam Claire Castro, kung anong ibig sabihin ni VP Sara Duterte. Dahil hindi niya na ipapaliwanag kung ano yung sinasabi niya patungkol sa iyo para ikaw na mag-isip nun. Pero dito tayo sa issue po na to mga Lodi. Sa tingin ko, mukhang may paglalagyan po itong pamilya Marcos dahil dito sa issue na to. Abangan po natin mga idol ang mga susunod na kabanata. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Vote straight, PDP laban, Duterte pa rin.